Masusundan pa raw ang 110 million pesos na isinauli ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ngayong araw ayon sa Justice Department. May bago namang utos si Pangulong Bongbong Marcos para ma-recover ang air assets ni dating Congressman Zaldico. May report si Jonathan Andat. Cash turnover, ito po. Ganito karami ang 110 million pesos. Ang bulto-bultong perang ito na tig 1,000 pesos isinauli sa gobyerno ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Sir, kumusta po kayo? Excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. Ita-turn over sa Bureau of Treasury ang pera. Sa kwenta ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Sabi ng DOJ, may restitution pa o balik pera sa Disyembre si Alcantara. Maging si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo magbabalik din daw ng aabot sa 1 billion pesos. This is recovery of the people's money. Provisionally admitted na raw sina Alcantara at Bernardo sa Witness Protection Program. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Sabi ngayon ng DOJ sa 5 flood control cases, 3 na yung submitted for resolution. Ibig sabihin, titimbangin na ng mga piskal kung may sapat bang ebidensya para paharapin sa mga kaso sa korte yung mga inirereklamong dating opisyal ng DPWH. Sina Alcantara at Bernardo parehong idinawit si dating Congressman Zaldico sa mga maanumalyang flood control project. Bagamat at large pa rin si Ko, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong video na habuli ng air assets ni Ko na pinapa-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Bawal na raw galawin ang mga ito. Inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Ang kumpanyang iniuugnay kay Ko na Sunwest Incorporated, kontraktor ng umano'y substandard na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. May arrest warrant na ang 5th at 6th Division laban sa mga opisyal ng Sunwest. Sa bisa ng mga yan, ginalugad kanina ng mga pulis at NBI agent ang isang hotel sa Pasay. We received an information yesterday wherein itong hotel is one of their subsidiary owner, ang Sunwest. And based doon sa information is dito itinago, dito nagtago. Pasensya na naman. Sige po ma'am, thank you po. Unfortunately, wala tayong nakita. But again, hindi dito nagtatapos yung ating paghahanap. Sa 16 na may warrant of arrest galing Sandigan Bayan, 7 pa ang hinahanap kabilang si Ko. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Tuloy naman ang panawagan ng iba't ibang grupo para managot ang mga kurakot. Ang malaking kilos protesta kontra katiwalian sa November 30, pinaghahandaan na ng pulisya. Ang mga magsasakang nagpiket sa Department of Agriculture, hinikayat ang publiko na makiprotesta sa linggo sa Luneta. Pinabababa rin sa pwesto sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte at nanawagang magtatag ng Transition Council. Pero babala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, illegal at may tuturing na inciting to sedition ang mga panawagang reset sa gobyerno. When you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying I'll take over, which is illegal. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.